Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Pare, totoo ba yung nabalitaan kong may inaswang na naman daw rito sa atin? Hindi ko sigurado kung aswang nga bang may gawa nun. Wala namang bakas na inaswang nga yung bangkay na nakita sa ilog. Ang hinala ko baka inatake lang sa puso yung dalaga. Dahil sinabi ng nanay niyang mahina raw ang puso ng anak niya. Nung nakita siya, namumutla na at wala nang kakulay-kulay ang balat. Oh, bakit ang kumakalat na balita inaswang daw kung may sakit naman pala yung bata? May mga aswang kasing hindi pagkain ng tao ang pakay, kaya sila nang bibiktima. May mga uri ng aswang na humihigop ng kaluluwa o enerhiya para mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kabataan. Yan, dyan ka kay tatay makinig. At hindi hamak na mas eksperto pa yung isang yan kaysa sa akin. Alam mo namang baguan pa lang ako sa pagiging albularyo. Yan, si tatay ang maraming alam. Ayaw niya pa ngang ituro sa akin ng lahat ng alam niya. Kung ganun po, Tiyo, paano sila namimili ng biktima nila? Ang madalas nilang biktima ay mga bata o dalaga, yung alam nilang mga puro at dalisay pa. Pag alam nilang malinis ang isang babae, siguradong mas malakas na kapangyarihan ang mahihigop nila. Paano yan pagkatapos silang higupin yung kaluluwa ng tao? Ano po yung mangyayari sa tao? Mamamatay na ba sila agad? Sa pagkakaalam ko may mga kaso na hindi natatagpuan ng mga biktima. Meron din namang kinukuha lang ang kaluluwa ng isang tao at dinadaan sa isang ritual. At ang mga dalagang nakakabalik pa pagkatapos makuha ng kaluluwa, ibang tao na sila pagbalik nila. Wala na silang maaalala o mas madalas, wala na rin sila sa sarili. Anong ibig niyo sabihin, Tiyo? Parang mga bangkay na lang silang naglalakad? Hindi lang basta ganon. Ang iba tuluyang nawawala ng emosyon. Parang wala nang kaluluwa sa loob ng katawan nila at may ilan namang unti-unting nagiging katulad ng mga aswang na kumuha sa kanila. Nakakatindig balahibo naman po yan. May tawag po ba sa mga aswang na yun? Ang tawag sa kanila ay Sigbinon. Isa silang uri ng aswang na hindi basta pumapatay ng tao para lang sa laman. Ang mas kinakatakutan sa kanila ay kaya nilang gamitin ang kaluluwa ng iba para lumakas. Minsan pa nga ginagawa nilang alagad ang mga biktima nila. Kawawa naman yung mga biktima nila. Kung ganyan sila, may paraan pa bang mabawi yung kaluluwa nila? May isa lang akong alam, pero bihira lang ang nakakagawa. Kailangan ng isang albularyo o mambabarang na kayang pasukin ng daigdig ng mga nilalang na yon. Kailangan nilang hanapin at bawiin ang kaluluwa bago tuluyang lamunin ng dilim ang biktima. Pero delikado yun. Hindi naman lahat ng bumabalik mula ron nakakaligtas. Kung ganun, paano natin malalaman kung sino sa paligid natin ang isa ng Sigbinon? Mahirap silang makilala dahil nagagaya nila ang anyo ng isang normal na tao. Pero may mga palatandaan. Kadalasan, hindi sila tumatagal sa liwanag ng araw. At kung mapapansin mong parang laging malamig ang balat nila, kahit tirik ang araw, baka hindi na sila tao. May narinig din akong sabi-sabi na kapag tumingin ka sa mata nila sa ilalim ng kandila o sa gasera, makikita mo ang refleksyon mo na baliktad. Kung ganyan pala, paano natin masisiguro na hindi na sila makakuha pa ng ibang biktima? Kapag natuntun na natin ang Sigbinon, kailangan nating hanapin ang kaluluwang kinuha niya. Ang problema hindi basta-basta bumibitaw ang nilalang na yan sa isang kaluluwa. Kadalasan inilalagay nila ito sa isang inuman o isang sisidlang may mahika. Isang bagay na hindi madaling sirain. Pag nagawa nating sirain yun, Kung masira mo ang sisidlan bago pa tuluyang matali ang kaluluwa sa kanila, may tsansa pang bumalik sa dati ang biktima. Pero kung hindi na magiging isa na lang siyang anino ng dati niyang sarili. Ibig sabihin, Tay, kung hindi natin mahanap ang kaluluwa ng dalaga, wala na siyang pag-asang bumalik? Wala na. Maliban na lang kung gusto mong suungin ang pinakadelikadong paraan. Ang harapin mismo ang Sigbinon at pilitin itong iluwa ang kaluluwang kinuha niya. Pero pag ginawa mo yon,
Siguraduhin mong handa kang harapin ang pinakamalaking bangungot ng buhay mo. Ay, nakakatakot naman po pala yan. Ikaw anak, bilang isa kang albularyo, kaya mo bang lumaban sa tulad nila? Kung para makapagligtas naman po ako ng isang inosenteng tao, handa po akong lumabantay. Di maaaring inaswang nga po yung nakitang babae sa ilog. Maaari, pero mas magandang tingnang anggulo ang may sakit siya. Mas malaki ang posibilidad na inaatake lang siya sa puso. Hindi kasi namin nakita ni tatay yung bangkay kaya hindi naman masabi. Mga tao lang naman nagpapakalat na inaswang siya kahit wala namang matibay na ebidensya. Pero sa sinabi nyo, may posibilidad pa rin po ano? Oo naman. Magandang araw, kwentong takip silim. Ako nga po pala si Benjo, hindi ko tunay na pangalan. Ang karanasan kong ito ay hindi po mismo sa akin kundi sa kaibigan kong albularyo na itago lang din natin sa pangalang Arthur. Taong 1973 nangyari ang kwentong ito. Ikakasal ng kaibigan ko noon sa matagal niya ng kasintahan na si Cynthia. Saksi ako sa pag-iibigan nila noon kaya maging si Cynthia, naging kaibigan ko na rin. Tuwang-tuwa ako nang malaman mula sa kanilang balitang ikakasal na sila at ako ang napiling best man ni Arthur. Nung araw ng kasal hindi ko akalaing magkakaroon pa ng aberya dahil sa pagdating ng hindi inaasahang bisita na may dalang napakalaking problema. Oo nga pala pare, kumusta naman yung paghahandaan nyo ng kasal ni Cynthia? Ayun, ayos naman. Malapit na kaming matapos ang mga kinakailangang papel. Kape ka muna. Ay oo, salamat. Saktong-sakto ang kape at lumalamig na ang panahon ngayon, no? Uy, yan na pala si Kumari. Mano po, tay? Kaawaan ka ng Diyos, Iya. Ano at naparito ka? Sasabihan ko lang ho sana tong si Arthur na samahan ako sa patahian bukas at kukunin namin yung pinasadya kong trahe de boda. Oh, di ba kailangan pa muna sukatin yun bago kunin? Hindi pwedeng makita ni Arthur na suot mo yun. Baka hindi matuloy ang kasal. Naniniwala ka pa pala sa mga pamahiin, Benjo. Makita niya man o hindi, kung para talaga kami sa isa't isa, matutuloy ang kasal. Ewan ko sa inyo, pero nung panahon namin, sinusunod namin yan. Hindi basta-basta ang kasal. Nung panahon nyo pa naman po yun, tay. Iba na ho ngayon. Tama si Tio Agustin. Pero kung di kayo maniniwala, di kayo na. Huwag kayong mag-alala. Susukatin ko lang naman bago kukunin. Tsaka gusto ko lang naman na kasama si Arthur. Hindi naman niya kailangan pumasok sa loob. Oo naman, sasamahan kita. Kahit saan pa yan, basta ikaw. Naks, aba Arthur, baka lumambot ka na masyado kay Kumari ha? Ano ka ba, Benjo? Ang tawag dyan, pagmamahal. Mabuti naman kung ganon. Basta siguraduhin niyong handa na ang lahat. Ang kasal niyo ay hindi biro. Opo, tay. Kaya nga po pinaghahandaan naming mabuti. Napangiti na lang ako habang tinitingnan sila. Naging saksi ako sa pag-iibigan nila mula pa noong simula. Kaya naman tuwang-tuwa ako na silang dalawa ang magkakatuluyan. Matalik kong kaibigan si Arthur, halos sabay na kaming lumaki noon. Kilala sila ng tatay niyang si Tio Agustin sa baryo namin bilang mga albularyo. Bata pa lang kaming dalawa ni Arthur, pinanonood na namin ang tatay niyang nanggagamot. Kaya naman, naging idolo namin ito at ayun nga, sumunod si Arthur sa yapak ng tatay niya. Namatay ang nanay niya nung pinanganak siya. Ang sabi, nahirapan daw itong manganak. Ilang minuto lang mula nang ilabas siya, nalagutan na ito ng hininga. Nung naghahanda sila ng kasal nila, halos lagi rin akong kasama ng kaibigan ko. Kinakabahan ako, pare. Oh, bakit naman? Dahil ba malapit na yung kasal nyo ni Cynthia? Hindi eh. Noong nakarang araw pa ako pinabagabag nito. Hindi ba't sinabi ko naman na hindi ako maniniwalang hindi matutuloy ang kasal?
kapag nakita mong suot ng bride mo yung wedding gown niya? Oo, nasabi mo nga yan. Bakit? Nakita mo bang suot ni Cynthia? Oo pare. Kahit pala sinabi kong hindi ako naniniwala, kinakabahan pa rin ako. Ang daming posibilidad na pumapasok sa utak ko kahit hindi naman sinasadya na makita ko siya. Ano ba nangyari? Paano mo ba nakita? Nung kinuha namin yung gown para isukat niya, hindi ko naman sinasadyang makita siyang suot yun. Bigla siyang lumabas sa fitting room eh. Malay ko ba, nakalimutan niya yatang kasama niya ako habang nagtatanong siya doon sa nagtatahi. Maganda nga eh. Bagay na bagay sa kanya. Di ba dapat mas lalo ka ma-excite? Ikakasal ka na. Nakita mo pang bagay sa kanya. Yun nga pare, bagay sa kanya, sobrang ganda niya pero Pero ano? nung makita ko siya parang hindi siya masaya. Walang sigla yung mga mata niya. Yung ibang nakikita ko tuwang-tuwa kapag nasukat na nila yung mga gown niya. Siya hindi, parang normal lang. Baka may hindi nagustuhan sa detalye ng gown niya. O baka naman kinakabahan lang. Normal lang yan sa malapit ng ikasal. Sana nga yun lang. Pero hindi ako mapakali eh. Nung tinanong ko siya kung okay lang siya, ngumiti lang siya. Bakit pakiramdam mo? May hindi siya sinasabi? Ay, oo pare. At yun ang mas kinakabahan ako. Huwag ka na masyado mag-isip. Baka parehas lang kayo kinakabahan. Ilang linggo na lang kasalin nyo na. Siguro, ganito nga talaga kapag malapit na. Ang daming gugulo sa isip mo. Ganito pala ang pakiramdam. Nako, hindi ko alam pare. Hindi ko pa naman nararanasan eh. Alam mo namang hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot ng nililigawan ko. Abuti na yata hanggang sa pagtanda yung panliligaw ko sa kanya. Ang hina mo naman kasi. Baka hindi ka talaga niya gusto. Linawin mo na hanggat maaga. Hindi naman dapat minamadali ang babae pare. Magugustuhan niya rin naman ako sigurado, no? Kaong bahala. Ang payo ko lang naman, hindi na tayo bumabata. Mas mabuting linawin na ang lahat kaysa mag-aksaya ka pa ng panahon sa taong hindi naman pala sigurado sa'yo. Ba, hindi ko alam na hindi ka lang ba sa albularyo. Love expert ka rin pala, no? Kau talaga puro kalokohan. Hindi naman kailangan maging eksperto sa pagmamahal para malaman ang ganyang mga bagay. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Yung kinwento sa akin ni Arthur, bumabagabag din yun sa isip ko. Kaya naman nung nagpunta ako kina Arthur at naroon si Cynthia, naisipan ko siyang tanungin tungkol dun. Abala kami sa paghahanda ng tanghalian dahil kaarawan noon ni Tio Agustin. Sandali lang Papasok lang ako sa loob at kukunin ko na yung karne para mahiwa na rin. Sige honey, maigi pa nga at kunin mo na. Mare, kumusta yung lakad yun ni para nung nakaraan? Ayos ba yung gown mo? Hindi pa nga eh. Pinasikipan ko pa sa bandang bewang at medyo maluwag. Ganun ba? Balita ko, nakita raw ni Arthur na suot mo yung gown eh. Oo. Nakita niya nga pero hindi naman sinasadya. Ayos lang naman siguro yun. Hindi ko alam pero nabanggit niya rin kasi sa akin na mukhang hindi ka raw yata masaya nung suot mo yung gown nun kahit bagay naman daw sa'yo. May problema ba? Wala naman. Ayos naman ang susuotin ko. Kaya lang bigla akong kinabahan eh. Kinakabahan? Bakit naman? Habang nasa fitting room ako, sinusuot ko yung gown. Tapos nasagi ko yung isang maliit na salamin sa gilid. Bumagsak. Tapos nabasag. Cynthia, hindi mo ba alam na masamang pangitain yun? Narinig ko na nga rin yan dati. Pero ayoko namang isipin na may masamang mangyayari dahil lang doon. Pero maraming naniniwala na kapag binabasag ng salamin bago ang kasal, may posibilidad na hindi yun matuloy. Alam ko. Kaya nga kinabahan ako. Parang may bumigat sa dibdib ko nung nangyari yun. May iba pang nangyari? O baka naman may kakaibang nararamdaman ka? Nung tumingin ako sa basag na salamin, parang hindi ko kaagad nakilala yung refleksyon ko. Anong ibig mong sabihin? Parang hindi ako yung nakatingin pabalik sa akin. Tinitigan ko yung sarili ko, parang iba. Hindi ikaw? Paano hindi ikaw, Cynthia? Nung tumingin ako sa basag na salamin, parang may ibang mukha akong nakita.
Hindi ko maipaliwanag pero hindi ako yun. Mas maputla. Parang mas matalim ang tingin at may maliit na ngisi sa labi. Hindi ko ma-explain. Mukha ko naman yun pero parang hindi ako. Ang hirap ipaliwanag eh. Cynthia, baka naman namalikmata ka lang. Akala ko rin. Kaya lang nung napayuko ako para pulutin yung peraso ng basag na salamin, may nakita akong anino sa likod ko. Anino? Oo. Pero walang ibang tao ron. Ako lang mag-isa sa fitting room. Pero sa salamin, may isa pang nakatayo sa likuran ko. Cynthia, hindi kaya may bumabalakid sa kasal nyo? Hindi ko alam, Benjo. Pero simula noon, hindi ko na mapigilang mag-isip tungkol sa kasal namin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Basta, kinakabahan talaga ako. Ano yun? Narinig ko. Ha? Narinig ko sinong may nabasag na salamin. Ano yun? Wala lang yun, Arthur. Nasagi ko lang yung isang maliit na salamin nung nasa fitting room ako. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam mo bang masamang pangitain yun? Alam ko. Kung alam mo, bakit hindi mo agad sinabi? Kasi ayokong isipin mo na may masamang mangyayari sa kasal natin. Pero Cynthia, hindi pa rin natin pwedeng ipagsawalang bahala ang mga yan. Mukhang seryosong pinag-uusapan nyo diyang tatlo ah. Tio, Si Cynthia tay, may nabasag daw na salamin habang sinusukat yung gown niya. Kailan to nangyari? Nung isang araw po, Alam niyo bang hindi basta-basta ang pagkapasag ng salamin bago ang kasal? alam ko po. Pero baka nagkataon lang, di ba? Minsan kapag may nababasag na salamin, sinasabing may masamang enerhiya na pwedeng lumabas o may babala itong dala. Hindi ibig sabihin ay may mangyayaring masama. Pero dapat pa rin mag-ingat, lalo na't malapit na ang kasal nyo. kaya siguro parang may bumigat sa pakiramdam mo, Cynthia. Hindi ko alam. Pero simula noon, parang hindi ako mapakali. Parang may bumabagabag sa akin. Cynthia, kinakabahan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para siguraduhin walang masamang mangyayari sa atin. O baka naman, Cynthia, masyado ka lang kinakabahan sa kasal. Alam mo yun, wedding cheaters. Siguro nga. Pero ewan ko, Benjo. Ang bigat lang talaga sa pakiramdam. Basta magkasama tayo, wala kang dapat na ipag-alala. Sa kabila ng mga ganong senyalis at kabang nararamdaman ni na Arthur at Cynthia, pinili nilang ituloy pa rin ang paghahanda para sa kasal nila at habang naghahanda, patuloy pa rin naman si Arthur sa panggagamot niya. Sa ilalim ng mahina at nanginginig na liwanag ng lampara, nakahiga si Nina sa isang lumang kutsyon. Isang batang babae na inilapit ng mga magulang niya dahil palagi raw itong nilalamig at may sugat na hindi gumagaling sa leeg. Namumutla ang labi niya, nanginginig ang buong katawan. Si Arthur nakaluhod sa tabi niya, pinipilit takpan ang sugat sa leeg nito gamit ang piraso ng tela. Ang sakit, Kuya Arthur. Ang bigat-bigat ng katawan ko. Parang may humihigop sa loob. Parang may gustong lumabas. Huwag mo hayaang makuha ka niya, huminga ka. Nina, titingnan kong sugat mo. Wag! Huwag mong tatanggalin ang kamay mo, Kuya. Pag tinatanggal mo, mas lalo lumalakas yung lamig. Hindi kita bibitawan pero kailangan nating pigilan to bago ka tuluyang maubos. Kakailanganin ko ng asin at bawang at langis. Kuya Arthur, kaya mo ba talaga? Ang bigat. Ang sakit. Parang mas gusto ko na lang matulog. Hindi ka matutulog, Nina. Makinig ka sa akin. Masasaktan ka. Pero mas mabuti to kaysa makuha ka niya. Kaya mo to. Promise po. Oo, pangako yan. Kaya kumapit ka lang sa akin. Nakahiga si Nina, hinang-hina pero nailigtas siya ni Arthur.
Pinapahiran ni Arthur ng langis ang sugat niya bago tinakpan ng malinis na tela. Huminga siya ng malalim habang tinititigan ang bata. Bumaling siya sa mga magulang ng bata na umiiyak pa rin dahil sa kalagayan ng anak nilang inaaswang. Tapos na. Wala na siya. Kailangan nating tiyakin na hindi na siya makakabalik. Magsabit kayo ng pulang tela sa pinto at mga bintana nyo para mas makasiguradong hindi na niya babalikan si Nina. Ibibigay ko sa inyo tong langis na to, pangontra din sa aswang. Pero bago matulog si Nina, pahiran niyo ang noo at talampakan niya. Kahit kailan huwag niyong hahayaang mahulog ang botay sa sahig o masira. Tapos na to. Wala na siya. Pero sa susunod, kung may mararamdaman kayong kakaiba, huwag niyo nang hintayin pang lumala. Hanapin niyo agad ako. Umalis na ang ginamot ni Arthur na bata kasama ang mga magulang nito. Naiwan na lang kaming dalawa ni Arthur sa loob ng kwarto. May mga pagkakataon talaga na pinanonood ko siya dahil interesado ako palagi sa kung paano siya nanggagamot tulad ni Tio Agustin. Masasabi kong magaling na nga siya tulad ng ama niya. May mga bagay na hindi ako naiintindihan sa ginagawa nila kaya palagi ko ring tinatanong si Arthur. Anong klaseng pangaswang yung ginawa sa bata? Sigbin. Hindi niya kinagat si Nina. Hindi rin siya dumaan sa panaginip. Daan-daan niyang kinakain ng laman loob ng bata gamit ang anino niya. Anino? Paano yun? Parang first time ko lang yatang narinig yun. Hindi yung katawan ng aswang ang pumasok sa bahay nila. Sumasalampak sa dingding, dumudungaw sa bubong. Kada gabi unti-unting lumalapit hanggang sa makarating sa higaan ni Nina. Pag nasa ibabaw na siya, saka sisimulan ng pagkain. Hindi sa katawan mismo kundi sa loob, sa dugo at sa init. Kaya parang hinihigop yung bata? Oo, buti na lang at naagapan ko. Kundi, 1 linggo pa at baka hindi na nagising si Nina. Pero bakit siya? Anong meron sa kanya? Malamang may nagdala sa sigbin dito. Hindi sila basta pumipili. Kadalasan may nagtuturo sa kanila o nag-uutos. Maaaring tao o isang aswang din na siyang may alaga sa sigbin. Ibig mong sabihin, may tao ring may kagagawa nito? Hindi random ang mga biktima, hindi lang basta dumaan ang aswang sa bahay at naisipang atakihin si Nina. Pero bata siya eh. Wala naman siyang atraso kahit sa kanino. Hindi niya kailangan magkaroon ng atraso. May isang taong gustong magpahamak sa pamilya. Minsan may gustong magbanta ng pangalan niya kapalit ng proteksyon. Minsan may gusto lang manood kung paano unti-unting manghihina ang biktima hanggang sa tuluyan siyang mamatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. E di parang may nagturo kay Nina sa aswang na maaaring may galit sa mga magulang niya at siya ang naisipang puntiryahin. Parang ganun ba? Oo, minsan nakikipagkasundo rin ng isang tao sa isang aswang. May mga ganong klase ng tao sa panahon ngayon. Hindi na sila natatakot sa aswang. Nakikipag-ugnayan na sila rito. Kapalit lang ang ilang mga bagay. Tulad ng proteksyon o hindi naman kaya ay salapi. Gano'ng kalaki ang posibilidad na nasa loob ng baryo natin yung taong yun? Malaki. Pucha. Alam mo na yan, kapag may gumagalang aswang sa isang lugar, may kasamang anino ng tao. Ang tanong, sino kaya? Ano nga palang eksaktong ginawa niyo para mailigtas yung bata? Pinutol ko ang koneksyon. Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig sabihin, hindi lang basta sumisip-sip ng buhay. Itinatali niya ang sarili niya sa biktima. Hindi yun pisikal. Dikit sa dugo, sa kaluluwa, para maputol yung gapos. Hindi pwedeng patayin ng basta-basta ang sigbin. Kailangan niyang pakawalan ng biktima. Kung hindi, kahit patayin mo siya, nasa loob pa rin ng bata yung marka niya. At hindi gagamitin yun ng iba pang tulad niya para ituloy ang pagkain. Kaya hindi sapat na gamutin lang yung sugat? Kailangan kong sirain ang tali niya kay Nina. Ginamit ko ang langis na may pulbos ng uling at asin. Yun ang nagpapahina sa kanya. Pero ang pinaka-importante, takutin siya. Takutin? Paano? Ang mga aswang, kahit gaano pa kalakas yan, may instinct pa rin niyang umatras kapag ramdam nilang dehado sila. Hindi ko siya pwedeng labanan ng harapan dahil hindi ko siya nakikita.
Pero nararamdaman ko siya kaya ginamit ko yung apoy mula sa lampara. Yung ingay ng bubog, yung pagkaskas ng bakal. Pinaalala ko sa kanya na may mas malakas sa kanya. Natakot naman ba? Oo, at hindi siya bumalik para kunin ang biktima niya. Ibig sabihin, alam niyang kaya ko siyang tapusin kapag bumalik pa siya. Hindi mo sinabi to sa mga magulang ng bata. Hindi nila kailangan malaman. Ang mahalaga ligtas na si Nina. Naging mabilis ang mga araw. Kahit hindi naman ako kailangan ni na Arthur sa paghahanda ng kasal nila, lagi akong present. Para bang pinanindigan ko ang pagiging best man. Excited kasi talaga ako noon para sa kanilang dalawa. Sigurado ka bang gusto mong imbitahan tong si Greg? Siya yung mahilig uminom tapos dumadaldal tungkol sa mga multo, di ba? Oo, Bayos yan ah. Gusto ko makita siya makipagtalo sa pare tungkol sa exorcism sa gitna ng reception. oh, honey. Sino naman tong si Lena? Ngayon ko lang napansin to ah. Parang wala naman akong kilala sa mga kaibigan mong Lena ang pangalan. Dito sa listahan ng bridesmaids. Ay ewan, si Nana yung nagdagdag niyan. May ilalagay pa nga sana akong isa dyan kaso sobra na dahil dyan sa nilagay niyang pangalan. Eh sino nga siya? Sana tinanong mo nanay mo. Eh di hindi mo alam kung sino tong si Lena. Hindi talaga. Hindi ko kilala personally. Kanina lang nang ibigay ni Mama yung listahan at may dinagdag nga raw siya. Hindi ko na chinek masyado. Eh baka kamag-anak nyo. Pinsan sa malayong side, anak ng ninang mo. Ay, ewan. Sabi niya basta isama ko si Lena. Mabait daw yun. Kaibigan daw ni Mama dati. Matagal na. Matagal na? Sabi niya nung kabataan nila, nangako siya kay Lena na gagawin siyang maid of honor sa kasal niya. Kaso hindi naman sila ikinasal ni Papa. Eh di ngayon sa kasal mo na lang niya tinutupad yung pangako niya? Mukhang gano'n na nga. Pero kung matagal na silang hindi nagkikita, ano siya nakontak ng nanay mo? Yun nga rin ang nakakatawa eh. Hindi raw niya alam kung paano. Pero bigla na lang daw siyang tinawagan ni Lena kamakailan. Naalala raw niya yung pangako nila noon kaya nagtanong kung pwede pa rin siyang maging bridesmaid kahit hindi na maid of honor. Pero kung ayaw mo, pwede ko namang burahin sa listahan si Lena. Wag na, ayos lang. Oh, ayan. Huwag yun nang isipin masyado kung sino yan. Makikita rin naman siguro natin siya sa kasal. Ang mahalaga, kumpleto ng entourage. Kailan ulit yung practice natin? Sa Sabado, sa simbahan na mismo. Sinabi ng pari na okay na yung schedule natin. Ilang araw na lang pala. Nung araw ng pag-iensayo namin, tahimik ang loob ng simbahan. Marahang pumapasok ang huling sikat ng araw sa makukulay na bintana. Nakatayo kami ni Arthur sa dulo ng altar. Pinagmamasdan ng mga taong naglalakad sa aisle. Pinapwesto ng coordinator. Tahimik ang lahat, pero siyempre, hindi namin matiis ni Arthur na hindi mag-asaran. Sigurado ka bang kaya mong hindi umiyak sa araw ng kasal mo? Anong tingin mo sa akin, madrama? Nakikita ko na pre. Paglakad ni Cynthia sa aisle, tutulo na yung luha mo. Baka kailangan na natin ng tissue sa bulsa. Hayop ka, Benjo. Napatawa kami pareho, pero sa gitna ng tawanan namin nagsimula ng maglakad si Cynthia sa aisle. Kasabay ng iba pang kasama sa practice. Tumayo siya ng diretso, may bahagyang ngiti at doon biglang may dumaan. Isang itim na pusa. Tahimik itong tumawid sa aisle, dumaan mismo sa harapan ni Cynthia bago nawala sa likod ng mga upuan. Napahinto si Cynthia sa paglalakad. May ilang tao rin ang napatingin. Masamang pangitain yan. Tapos na ang practice. Tahimik lang kami habang naglalakad papunta sa sasakyan. Pero hindi ko rin matiis na hindi tanong ang bumabagabag sa akin noon. Tio, anong ibig sabihin ng sinabi niyo kanina? Tungkol po dun sa itim na pusa. Hindi basta-bastang pangitain yon.
Tay, baka naman nagkataon lang, pusa lang po yun. Hindi basta pusa, anak. Ang mga ganong pangyayari, minsan paalala yan. Ano naman pong ibig sabihin ng itim na pusa? Sa tradisyon noon, ang itim na pusa na dumadaan sa daraanan ng isang ikakasal ay may dalang mensahe. Hindi lang yan tungkol sa malas o kamatayan. Tulad ng sinasabi ng iba, ang ibig sabihin niyan, may isang hindi inaasahang bisita. Isang taong hindi dapat dumating. Baka naman wala lang yun. Huwag na nating isipin. Kayo ang bahala. Basta ako sinabi ko lang naman ang mga nalalaman ko. Kung sa bagay, kayo pa rin naman ang masusunod at kayo ang ikakasal. Pero isipin nyo na rin yung mga mangyayari. Maaaring may pinapahiwatig ang mga yan. Ay nako tay, mga pamahiin o senyalis na lang ng mga matatanda yan. Anak, iba pa rin naman ang nag-iingat. Hindi naman sa ayaw ko kayong ikasal ni Cynthia. Sa katunayan nga gustong gusto ko kayo para sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala tay, ikakasal kami ng walang mangyayaring masama. Ay sana nga akong ganon. Pero huwag din namang kalimutang magdasal sa Diyos, ha? Siya lang naman ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari sa atin. Kaya mabuti pang ilapit na lang natin sa Kanya ang mga ito. Opo, Tay. Mas mabuti pong maniwala tayo sa kanya kaysa sa mga kung ano-anong paniniwala na yan. Bilib na bilib ako sa tiwala ni Cynthia at Arthur sa pag-iibigan nila. Kahit kung ano-anong senyales ang mga pinapakita habang papalapit ang kasal nila, mas naniniwala silang kung para talaga sila sa isa't isa, ay itatakda iyon ng tadhana. Matapos ang pagpapractice namin doon sa simbahan, wala naman nang nangyaring kakaiba bukod doon sa itim na pusa. Isang gabi bago ang kasal nila, naroon ako sa bahay nila para tumulong sa pagluluto ng mga handa. Medyo maraming tao nung gabing yun dahil maraming gustong tumulong. Nagkusa ang mga yon bilang pasasalamat na rin sa mag-ama dahil sa pagiging mabuti nilang mga albularyo. Madalas kasi ay hindi talaga sila nagpapabayad, lalo na kung alam nilang ang ginagamot nila kapos sa pera. Nakakatuwa naman po, ang daming gustong tumulong dito sa inyo, Tiyo. Oo nga Ang iba sa mga yan, mga ginamot na namin ni Arthur. Sukli na lang daw sa ginawa namin para sa kanila. Mukhang magiging kasal pa nga ng taon yung kasal ng kaibigan ko nasaan po pala si Arthur? Bakit hindi ko siya nakikita? Hindi ko lang alam. Kanina nandito lang yun at tumutulong maghiwa ng karne. Baka nasa loob na ng bahay at nagpapahinga. Alam mo namang ikakasal na siya bukas. Sa sobrang excited yata sa kasal nila ni Cynthia, hindi na rin siya magkamayaw sa gagawin niya. Di ba talaga kapag in love na in love sa pakakasalan na, Tiyo? Ay nako, hindi ko rin naman masisisi ang anak ko. Bukod sa maganda si Cynthia, napakabait din. Abay, hindi rin siya tulad ng ibang babae na yan. Marunong din mag-asikaso, magalang din at may respeto. Hindi naman bihira ang mga babaeng katulad niya pero hindi naman na para pakawalan pa siya ni Arthur. Ang tagal na rin nila nang magkarelasyon Oo nga po. Tsaka naiintindihan niya yung klase ng trabaho ni Arthur. Ayos lang sa kanya na halos walang oras si Arthur sa kanya basta makatulong sa iba. Yun naman ang maganda lalo na't sa ginagawa namin ni Arthur. May mga araw na maghapon kaming may ginagawa. Hindi. Si Arthur ba yun? Parang po. Galing po yata sa loob ng kwarto niya eh. Halika nga tignan natin. Baka kung ano nang nangyayari doon. Arthur! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Napaginipan kong duguan yung gown ni Cynthia. Tapos may humila sa akin palayo sa kanya. Hindi ko makita kung sino. Basta hinihila niya ako paalis ng simbahan. Nako, seryoso ka ba dyan? Opo tay. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na nanaginip ako ng ganun. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Baka kung ano na naman ang sabihin nyo. Dahil nung nakarang araw, sirang altar ang nakita ko. Walang ibang tao kundi ako lang. Bakit ngayon mo lang sinabi yan kung alam mo nang bukas na ang kasal ninyo? Ang dami ng pangitain ang nagpapakita sa inyo at tikas din talaga ng ulo nyo ni Cynthia. Hindi basta-basta ang mga yan. Kapag parang may nagsasabi talagang huwag nyo munang ituloy ang kasal nyo.
Oo nga pare, parang hindi na biro yung nangyayari no. Nung una may nabasag na salamin si Cynthia, tapos may anino rin siyang nakita. Pangalawa, yung itim na pusang dumaan sa harap niya. Ngayon naman, may mga masasama kang panaginip. Hindi na talaga pwedeng ipagsawalang bahala ang mga yan. Pero ano pong gagawin ko? Bukas na ang kasal at nakahanda na ang lahat. Hindi ko na pwedeng hindi ituloy to. Lalo pat, excited na rin si Cynthia. Dahil sa wakas mag-iisang dibdib na kami. Arthur anak, hindi ito tungkol sa excitement o sa mga nakahanda na. Ang pinag-uusapan natin dito kung may masamang maaaring mangyari. Oo pare, hindi mo ba naiisip kung paano kung totoong babala pala yung mga yan? Hindi mo ba iniisip yung kapakanan yung dalawa ni Cynthia? Iniisip ko. Pero hindi ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. Hindi ako papayag na matakot lang sa panaginip o sa kung anumang pangitain na yan. Hindi ko pababayaan si Cynthia. At lalong hindi ko siya pababayaan. Alam ko namang hindi kita mapipilit, Arthur. Matikas ang ulo mo. Bagay na namana mo rin siguro sa akin. Pero hindi rin ako pwedeng basta umupo na lang at hayaang magpatuloy ito ng walang ginagawa. Ano pang ibig niyo sabihin, Tiyo? Kung hindi mo talaga kayang ipaglaban ng kasal, may magagawa na lang tayo. Isang ritual. Ritual? Para saan tay? At bakit? Isang panalangin at gabay mula sa mga albularyo. Hindi ito basta panlaban sa malas. Isa itong proteksyon. Isang pagbibigay liwanag sa landas na tatahakin mo. Kapag ginawa natin ito, malalaman natin kung talagang dapat mong ituloy ang kasal o kung may panganib na hindi mo pa nakikita. Parang maganda nga po sigurong gawin yan. Kung yan lang ang paraan para tumigil kayo sa pangungumbinsi sa akin na huwag ituloy ang kasal, sige, gawin natin ang ritual. Sana nga anak, tanggapin mo ang sagot kahit ano pa ang ipakita nito. Hindi ko alam kung ano ang pinasok namin pero mukhang seryoso si Tio Agustin. Habang pinagmamasdan ko siyang naghahanda ng kung ano-anong dahon, langis at kandila sa maliit na lamesa, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Ilang beses na akong nakarinig ng ganitong klase ng ritual, pero ngayon lang ako makakakita ng aktual na pagsasagawa nito. Tahimik lang si Arthur, nakahalukip-kip at halatang hindi komportable. Sa gabing to, hihingi tayo ng liwanag. Hindi basta hula, Arthur. Ituturo nito kung may nakaambang panganib o kung malinis ang daan na tinatahak mo. Naglagay si Tio Agustin ng isang mangkok ng tubig sa gitna ng lamesa. Sa paligid nito may 3 kandilang puti na sinindihan niya isa-isa. Humalo sa amoy ng kandilang mabangong usok mula sa sinunog niyang tuyong dahon. Hindi ko tuloy matukoy kung ano. Pero matapang ang amoy nito. Parang lumang kahoy na nasusunog. Arthur, ilagay mo ang kamay mo sa ibabaw ng tubig. Huwag mong galawin. Basta hayaang mong nakalutang lang sa hangin. Huwag kang matakot anak. Hayaan mong lumabas ang sagot. Biglang gumalaw ang tubig sa mangkok kahit walang hangin. Unti-unti itong kumulo, hindi dahil sa init, kundi parang may gumagalaw sa ilalim. Napatigil si Arthur. Halatang gusto niyang alisin ang kamay niya pero hindi niya magawa. Maging ako nanigas sa kinatatayuan ko. Sa tubig unti-unting lumitaw ang imahe ng isang simbahan. Pero madilim. Walang tao, walang bulaklak at sa gitna ng altar isang sirang belo ang nakakalat sa sahig. Sa tabi nito ay may isang figura. Hindi malinaw pero may kamay itong nakalakad. Parang may gustong kunin o hilahin. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Tiyo, ano po yan? Arthur, may humihila sa'yo palayo sa kasal mo. At hindi ko sigurado kung tao ang may gawa nito. Ano man yan, hindi ako papayag na sirain ang kasal namin. Anak, sigurado ka ba? Ano pa nga bang magagawa ko, tay? Bukas na ang kasal ko. Mahal ko si Cynthia. Ano man yung pangitain na yan, hindi ako magpapatalo sa takot. Pero pare, nakita mo rin di ba?
Sabi ni Tio Agustin, may humihila sa'yo palayo sa kasal mo. Hindi mo ba iniisip na baka may mangyari sa'yo o kay Cynthia? Ang iniisip ko lang, si Cynthia, hindi ko siya bibiguin. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Pero makinig ka, Arthur. May isang huling hakbang akong gagawin. Ano pong ibig niyo sabihin, Tio? Ipagpapala kita bago ang kasal. Hindi para baguhin ang tadhana, kundi para bigyan ka ng proteksyon. Hindi ko masasabing sapat ito pero mas mabuti na kaysa wala. Tahimik lang si Arthur. Tumango siya bilang pagsang-ayon pero kita ko sa mata niya ang determinasyon na anuman nang mangyari, itutuloy niya ang kasal. Habang pinapahid ni Tio Agustin ang langis sa kanyang noo at binibigkas ang huling panalangin, hindi ko maiwasang mapaisip. Kung ganoon katibay ang desisyon ni Arthur, ganoon din kaya katibay ang kapalaran niyang susuungin. Tahimik kong pinanood si Tio Agustin habang binubuksan niya ang maliit na bote ng langis. Mabango ito, may halong amoy ng insenso at kung anong damong hindi ko matukoy. Isang beses ko siyang nakita noon na gumamit nito para sa isang taong may sakit. Pero ngayon, hindi para sa panggagamot ang gamit nito. Para ito kay Arthur. Isang proteksyon laban sa kung anuman ang naghihintay sa kanya sa araw ng kasal. Arthur anak, hindi ko ito ginagawa para takutin ka. Ginagawa ko ito dahil gusto kitang tulungan. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng gabay, nililinis kita sa anumang kasamaan na maaaring sumama sa iyo. Sa bawat pagpahid ng langis, naririnig ko ang mahinang bulong niya. Hindi ko alam kung anong wika ang ginagamit niya pero para itong lumang panalangin. Mahina lang ang tinig niya pero parang umaalingaw-ngaw ito sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang puting tela at itinakip saglit sa ulo ni Arthur. Proteksyon at gabay ang isinasamo ko para sa iyo. Salamat, Tay. Pero kahit ano pang makita natin, hindi ako magpapatalo sa takot. Itutuloy ko ang kasal. Alam ko. Kaya ko lang ginagawa ito ay para kahit papano hindi ka lumaban ng walang dala. Pagkatapos ng ginawa ni Tio Agustin ng gabing yon, Sir Jupiter, itinuloy pa rin ang kasal nila. Maaga pa lang lahat ng imbitado sa kasal ay nasa harap na ng simbahan. Ang iba naman, pumapasok na. Habang pinagmamasdan ko si Arthur, kita kong masayang-masaya talaga siya nung araw na yon. Pero kahit nabigyan na siya ng gabay ng tatay niya, hindi ko pa rin maiwasang mag-isip. Tahimik lang ako sa tabi niya, pati na rin ng tatay niya. Hanggang sa isang babae ang dumating. Maputla ang kanyang mukha at sinubukan pa atang takpan ng kulay pulang lipstick ang bitak-bitak nitong labi. Katulad din ng ibang bridesmaid, kulay asul ang suot nitong bestida. Pero bukod doon, may iba pa itong balot sa katawan. Maging ang buhok niya ay itinago niya at hindi nakaladlad. Kasama nito ang nanay ni Cynthia ni si Ate Fe. Pinakilala niya sa amin si Lena na siguro'y nasa mid-40s ang edad. Salamat po sa pagpunta. Ikaw po pala yung sinasabi ni Cynthia na kaibigan ni Nanay Fe? Oo. Pasensya na kung kinakailangan pa akong idagdag sa mga bisita ninyo. Ito kasing si Fe ang nag-insist dahil sa pangako namin sa isa't isa noon. Ayos lang naman po basta malapit kayo Nanay Fe. Congratulations pala sa kasal ninyong dalawa. Maya-maya lang ay mag-iisang dibdib na kayo ni Cynthia. Maraming salamat po. Siya nga po pala, ito nga po pala ang kaibigan kong si Benjo. Ang best man ko. Siya na rin ho ang makakasama niyong maglakad mamaya. Magandang araw po, Ate Lena. Magandang araw rin sa'yo. Ito naman ho ang tatay ko, si Tatay Agustin. Ikinagagalak kong makilala ka, Lena. Ako rin, Agustin. Natutuwa akong makita ka ulit. Kumunot ang noo ko habang pinagmamasdan si Lena na iabot ang kamay kay Tio Agustin.
Hindi ako nagtaka sa kung paano niya ito tinawag ng walang paggalang dahil hindi hamak na mas matanda ito sa kanya. Nagtaka ako kung paanong nagtagal ang paghawak niya sa kamay ni Tio Agustin at ang bahagyang pagkaplos niya rito, pati na rin sa sinabi niyang natutuwa siyang makita ulit ito. Anong ibig mong sabihin? Nagkita na ba tayo dati? Sinasabi ko na nga ba't hindi mo na ako natatandaan? Siguro dahil sa dami na rin ng mga ginamot mo. Isa ako sa mga naging pasyente mo noon. Ginamot mo ako. Talaga ba? Ay, pasensya na. Hindi na nga kita natatandaan. Ayos lang. Pero salamat ulit sa ginawa mo. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin sa tono ng boses niya, Sir Jupiter. Pero parang naging sarkastiko ang dating ng tono niya. Maya-maya lang pinapasok na rin kaming lahat sa simbahan. Sa tabi ko nakangiti si Lena pero hindi yun isang simpleng ngiti. Parang ngisi yun, kaya parang nawiwirduhan ako sa kanya. Hindi sinasadyang nagsalubong na ang kilay ko habang nakatingin sa kanya. Unti-unti nawala ang ngisi sa labi niya. Saglit na tumalim ang tingin niya sa harap ng simbahan tapos biglang naging seryoso. Nang bumaling siya sa akin, isang maliit na ngiti ulit ang sumilay sa labi niya. Bakit ganyan ka makatingin? May problema ba? Wala naman po. Pumasok na po tayo sa loob. Benjo, pwede pa bang lumabas saglit pagkatapos nating maglakad at makapasok sa loob? Ngayon pa ako nakaramdam ng tawag ng kalikasan kung kailan magsisimula na ang kasal. Parang hindi ko pa yata mapapanood maglakad papasok si Cynthia. Pwede naman po siguro. Ay buti naman. Akala ko bawal na lumabas kapag nakapasok na. Pasensya na. First time ko to. Tumango na lang ako at hindi na sumagot. Nagpatuloy kami sa pagpasok. Habang papunta sa upuan, lumingon si Lena at mabilis na lumabas sa gilid ng simbahan. Kakaiba ang bilis ng paglalakad niya, pero inisip ko na lang na baka kailangan niya talagang magbanyo. Nakatayo na ako sa gilid ni Arthur. Sarado na ulit ang pinto ng simbahan para naman sa pagpasok ni Cynthia. Halos hindi ko makausap si Arthur. Kabadong-kabado ang kanyang muka, hindi maalis ang tingin sa pinto. Himik sa loob bukod sa mahina at malamyos na kanta. Hanggang sa makarinig ako ng bulungan mula sa mga abay. Nawawala raw ang isa nilang kasama bukod kay Lena. Kalahating oras na raw itong nawawala at hindi na bumalik. Lalapit na sana ako para magtanong nang bumukas na ang pintuan. Naroon na si Cynthia. Diretsong nakatitig kay Arthur na may maliit na ngiti sa labi. Kumunot ang noo ko dahil hindi naman ganoon ang paraan ng pagngiti ni Cynthia. Laging labas ang biloy sa pisngi nito kung ngumiti. Pero nung mga oras na yun ay kakaiba. Kapansin-pansin ding hindi bagay kay Cynthia ang ayos ng kanyang muka. Parang hindi na babagay sa okasyon. Halos mangitim na ang labi nito dahil sa pulang-pulang lipstick. Bakit ganyan yung ayos sa Cynthia, pare? Parang hindi bagay sa kanya yung makeup niya. Hindi ko alam. Kilala ko si Cynthia. Hindi siya papayag na ganyan ang magiging itsura niya. Parang ang lalim ng kulay ng lipstick niya. Halos dumidilim na yung gilid ng labi niyo. Arthur, may kakaiba. Ano na naman to, Tay? Gusto mo na namang pigilan ang kasal ko. Hindi siya si Cynthia. Ano po bang sinasabi niyo, Tay Agustin? Ako po to. Si Cynthia. Hindi ikaw si Cynthia. Huminto ka. Tay, ano na naman ba to? Bakit niyo po ako pinapatigil? May problema po ba? Ano pong sinasabi niyong hindi ako si Cynthia? Ako po to. Hindi mo malilin lang ang isang tulad ko kahit anong gawin mo. Nagbubulungan na ang mga bisita dahil sa nangyayari. Ako nanigas na lang sa tabi ni Arthur at hindi alam ang sasabihin. Pati ang pari ay naguguluhan. Hindi ko alam kung paano nasabi ni Tio Agustin na hindi si Cynthia yon.
Pero napansin ko rin namang may kakaiba sa kanya. Hindi na maipinta ang mukha ni Arthur, parang nagagalit na talaga siya sa tatay niya. Bakit mo naman biglang sinasabing hindi siya si Cynthia? Kakasal na kami. Tingnan niyo siya ng mabuti. Hindi yan si Cynthia. Napatingin ako kay Cynthia o sa anyo niya. Noon ko lang napansin na parang hindi pantay ang kulay ng balat niya, na parang may aninong dumidikit sa leeg niya kapag gumagalaw. Ang pulang lipstick ni Cynthia ay lalong dumidilim, lumalampas na natural na hugis ng labi niya. Anong... Arthur, hindi ko po alam ang sinasabi nila. Ako to. Bakit niyo po ako pinag-iisipan ng ganyan? Arthur, makinig ka anak. Alam kong hindi yan si Cynthia dahil isa akong albularyo. Katulad kita pero hindi ka pa lubos na maalam sa ganitong klase ng mga kaalaman tungkol sa mga aswang. Ilang beses ko nang nakita ang mga kagaya niya. Hindi tao ang nasa harapan natin. Isa siyang sigbinon. Isa siyang aswang. Tay, tama na. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip mo pero si Cynthia to. Ang babaeng papakasalan ko. Tay Agustin, hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo. Kung ikaw nga talaga si Cynthia, bakit wala kang biloy sa pisngi? Bakit kakaiba ang ayos mo ngayon? Bakit parang dumidilim ang gilid ng labi mo? Bakit? Bakit may aninong gumagalaw sa leeg mo? Ano? At higit sa lahat, bakit hindi mo tinatapakan ng lupa? Nagkagulo ang mga bisita, lalo na nang mapansin naming lahat na nakalutang nga siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng peking Cynthia. Ang ilan sa mga tao nagtatakbo na palabas ng simbahan dahil sa takot. Shit! Ano yan? Sino yan? Arthur, pakakasalan mo ba ako? O hindi? Nanlamig si Arthur. Hindi ganoon magsalita si Cynthia. Parang may bahid ng utos. Parang may bumabalot na kung anong kakaiba sa tinig niya. Umalis ka! Hindi ka nararapat dito! Hindi mo malilinlang ang lahat! Magsasalita pa sana ang peking Cynthia nang dumating pa ang isang Cynthia. Humahangos, naka-wedding gown at mas kapanipaniwala ang totoong Cynthia. Dahil sa natural na ayos nito. Hindi ako yan. Ako ang totoong Cynthia. Ano ba tong nangyayari? Dahil sa pagdating ng tunay na Cynthia, wala nang nagawa ang aswang na sinasabi ni Tio kundi bumalik sa dati nitong itsura. Doon ako labis na nagulat. Walang iba kundi si Lena, ang bridesmaid na nagpaalam na magbabanyo lang. Ang hirap mo talagang linlangin, Agustin. Kung tuso ako, ay mas tuso ka pa rin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago mula noon hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita kilala. Marahil ay hindi mo na ako naaalala dahil sa bago kong itsura. Pero wala ka bang naaalala sa pangalan ko? Hindi mo ba talaga ako naaalala? O talagang kinalimutan mo na ako? Ako to, si Lena, ang unang babaeng minahal mo bago ang asawa mo. Lena? Anong sinasabi niya, Tay? Sino siya? Maaaring nagbago ako ng anyo, pero hindi mo pa rin limot ang lahat ng nangyari sa atin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi ko alam na sumusay ka na pala ngayon. Hindi tulad noon. Inabot ka pa nga ng taon bago mo naamoy na hindi ako tao kundi isang aswang. Lena, nakaraan na ang lahat ng yon. Hindi ko makuha ang punto mo kung bakit kailangan mong sirain ang kasal ng anak ko. Wala siyang kasalanan sa kung ano man ang nangyari sa atin noon. Sa akin ka lang dapat galit. Kaya kung gusto mong gumante, sa akin dapat at hindi sa anak ko. Idadamay ko kung sino ang gusto kong idamay. Minahal kita ng tapat at totoo. Ang akala ko ganun ka rin sa akin at matatanggap mo kung ano at sino ako. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo ako na parang basura.
na parang hindi mo ako minahal. Mali ang umibig sa isang tulad mo, Lena. Isang malaking pagkakamali na minahal kita. Hindi ka tao at kailanman hindi ko nanaising magpatali sa isang tulad mo. Ang tao ay para sa tao at kahit kailan, hindi kita pipiliin. Sa tingin mo ba, hindi mali para sa akin ang mahalin ka? Mali rin, Agustin. Lalo na't isa kang albularyo. Pero anong ginawa ko? Minahal pa rin kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin at hindi kita makalimutan. Pwede bang tumigil ka na sa drama mo? Sinisira mo ang dapat na masayang kasal ko. Ang dapat sa tulad mo'y ginagabi. Ano? Anong akala mo sa akin? Madaling magapi? Kung ang tatay mo nga hindi nagawa sa akin, ikaw pa kaya? Dati yun, Lena. Dahil kahit papano, may pagmamahal pa ako sa'yo noon. Pero ngayon wala na. Kayang-kaya na kitang burahin sa mundong ito at patahimikin. At baka naman nakakalimutan mong nasa tahanan ka ng Diyos, ang pinakamalakas na kalaban ng mga tulad ninyo. Hindi ako natatakot sa Diyos ninyo. Sisirain ko ang buhay ninyong lahat at ang mga taong narito. Takot na nagtakbuhan ang mga bisita palabas ng simbahan. Maging ako ay nanginginig na sa takot pero hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ang pari nag-utos sa kanyang mga sakristan na ilabas ang lahat ng maaaring panlaban kay Lena para matalo ito. Si Cynthia nanginginig kong dinaluhan dahil hindi magawa na magamaan na abala sa pakikipagtalo kay Lena. Pare-parehas naming pinagmamasdan si Lena, ang babaeng inakala naming bridesmaid lang na ngayon ay nakatayo sa gitna ng altar. Nakangisi, walang takot at walang bahid ng pag-atras at pagsisisi. Wala ka talagang kupas, Agustin. Pero kahit kailan, hindi mo ako matatalo. Mas malakas pa rin ako sa'yo. Hindi mo dapat dinala ang away na to sa kasal ng anak ko, Lena. Hindi mo siya kasali sa atraso ko sa'yo. Atraso? Yun lang ang tingin mo sa ginawa mo sa akin? Sa pagkawasak ng buhay ko? Sa pagtatakwil mo sa akin na parang hayop? Mas pipiliin ko pang patayin mo na lang ako noon kaysa iparamdam sa akin na wala akong halaga. At kasalanan ko yon. Kasalanan naming lahat dito. Sinira mo ang kasal ko. Binastos mo ang simbahan. Umanda ka, Lena. Sa araw na to, wawa sa akin na kita. Ikaw? Wawakasan ako? Huwag kang magpatawa, Arthur. Hindi pa nga ako natatalo ng tatay mo. Ikaw pa kaya? Huwag mong hamakin ang kakayahan ng anak ko. Mas malakas siya kaysa sa akin. At hindi niya kailangang ulitin ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ang pagkahabag sa'yo. Sana hindi na lang ako naawa sa'yo noon. Nag-alab ang mga mata ni Arthur. Napansin kong dahan-dahan niyang binubuksan ang suot niyang Amerikana. Inilalantad ang isang anting-anting na nakasabit sa leeg niya. Si Tio Agustin naman ay humakbang palapit kay Lena, hawak ang isang maliit na botelyang may likidong kasing pula ng dugo. Lena! Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumayas ka ngayon din at kalimutan mo kaming mag-ama. Pero kapag pinili mong lumaban, itutumba kita rito mismo. Alam mo, Arthur, may kung anong hawig ka sa tatay mo noong kabataan niya. Isang mayabang, mapagmataas at akala mo'y kaya ang lahat. Pero anong nangyari? Agustin, sabihin mo nga sa anak mo kung paano kita nagapi noon. Dahil naniniwala akong may natitira pang kabutihan sa'yo. Pero wala pala. Nagkamali ako. Wala kang kaluluwa, Lena. At ngayon, hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Isinusumpa kong nakaraan natin, Agustin. At yun ang dahilan kung bakit kayo mamamatay sa mga kamay ko. Napatumba ang ilang sakristan. Ang pari pilit na sinisindihan ng isang kandilang puti habang may sinasambit na pangalan. Ako mahigpit na nakayakap kay Cynthia na nanginginig sa takot. Lena,
Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang sirain ang araw na to. Huwag kang magpanggap, Arthur. Hindi lang ito tungkol sa kasal mo. Isa itong paghuhukom para sa pamilya mo. Lalo na sa tatay mong traidor. Hindi ako traidor, Lena. Ikaw at ang pinakamalaking kasalanan mo. Hindi lang ang pagtataksil sa akin kundi ang pagpatay sa asawa ko. Tumigil ang lahat. Parang nagyelo ang buong simbahan. Napatitig si Arthur kay Lena. Ang mga kamao niya'y nanginginig sa galit. Ano? Anong ibig sabihin nito, tay? Hindi mo ba nasabi sa anak mo, Agustin, na noong araw na sinilang siya, ako ang nasa tabi ng nanay niya, na ako ang sumira sa panganganak niya, na madali ko rin kayong nalinlang sa anyo ng isang komadrona? Hindi lang siya nasira, Lena. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang pinakamamahal kong asawa. At bakit ko naman siya ililigtas at bubuhayin, Agustin? Kinukuha na siya ng kinatatakutan ninyong Diyos. Sino ba naman ako para pigilan ang bagay na yon? Siyang pumalit sa akin. Siyang pinili mo. At ang pinakamalupit sa lahat, anak niya ang pinanganak niya kapalit ng buhay niya. Hindi. Hindi. Hindi maaari. Oo, Arthur. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa dapat ang nanay mo. Pero pinanood ko siyang mamatay. At hindi ko ginawa ang kahit ano para iligtas siya. Lena, sinusumpa akong sa araw na to. Mamamatay ka. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Si Lena umatake ng hindi man lang kumurap. Ang hawak niyang kutsilyo, itim, parang pinanday at hinampas niya ito patungo sa direksyon ni Arthur. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa isang iglap humarang si Arthur hawak ang isang kutsilyong kumikislap sa liwanag ng altar. Arthur, gamitin mo ang langis at kutsilyo mo. Yan lang ang tatalab sa kanya. Mga peste kayo. Parehas kayong mag-ama. Dapat sa inyo winawakasan ang buhay. Ano, Lena? Natatakot ka ba? Naging mabilis ang pagkilos ni Arthur papunta sa direksyon ni Lena at sa isang iglap. Nasaksak siya ni Arthur sa tagiliran gamit ang patalim na puno ng banal na langis. Kung hindi mo lang ako itinakwil, Agustin, baka iba pa ang kwentong to. Baka hindi ganito ang nangyari sa ating dalawa. Hindi mo na ako madadala sa mga paawa-awa mong salita, Lena. Matagal nang tapos ang kwento natin. Hindi mo lang matanggap na hindi kita pinili. At lalong hindi mo matanggap na hindi kita kailanman mamahalin. Pinili? Hindi mo ako pinili? O natakot ka lang sa sarili mong anino? Huwag mong idamay ang tatay ko sa pagkasira ng buhay mo. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Lena. Ikaw ang pumili ng daan na to. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo mababagong nakaraan. Hindi niyo mababago ang sakit na iniwan ko sa inyo. Habang buhay niyo akong dadalhin. Hindi na, Lena. Ngayon tatapusin na kita. Dahil kahit kailan, hindi matatalo ng dilimang liwanag. Maghahari pa rin kami. Hindi na naghintay pa si Arthur. Sa huling pagkakataon, inundayan niya ng malakas na saksak si Lena. Tuluyang itinusok ang kutsilyo sa puso nito. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa isang iglap bago pa man bumagsak ang katawan ni Lena sa sahig, bigla siyang naglaho. Parang abo na tinangay ng hangin, kasabay ng pagkawala ng bigat ng kanyang presensya. Humihingal si Arthur, nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo at agad niyang hinanap si Cynthia. Cynthia! Arthur, Ayos na ang lahat.
wala nang sisira sa kasal nating dalawa. Nagyakapan silang dalawa matapos ang lahat ng pangyayari. Hindi natuloy ang kasal ni na Arthur at Cynthia noong araw na yun. Sino ba naman ang magpipilit magpakasal matapos ang ganong kaguluhan? Pero kahit hindi sila agad na ikasal, hindi rin natibag ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pinili nilang palipasin ang lahat, magpahinga at hintayin ang tamang panahon. Muli na namang umingay ang pangalan ng mag-ama sa lugar. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang basta usap-usapan. Kinilala na talaga sila bilang mahuhusay na albularyo. Matapos ang lahat ng nangyari, lalong naging matibay ang tiwala ng mga tao sa kanila. Hindi na lang kwento sa tabi-tabi, kundi isang patunay na may mga bagay sa mundong to na hindi basta nakikita ng mata, pero dapat paniwalaan. Naging palaisipan rin kung paano nagawang linlangin ng Lena na yon ang nanay ni Cynthia. Pero kalaunan naisip din ng matanda na baka ginaya lang nito ang dating kaibigan niyang si Lena. At ako? Kung may isang bagay akong natutunan sa karanasang yun ay ang huwag baliwalain ang mga senyales at pangitain. Sa dami ng pagkakataong sana ay nakaramdam na kami ng babala, mas pinili pa naming ipagkibit balikat. Pero hindi dapat ganon. Lahat yun ay babala. Mga paalala na hindi dapat isinasantabi. Dahil sa mundong ito, hindi lang tayo ang nabubuhay. Lumipas ang 1 taon, nabuntis si Cynthia. Ilang buwan matapos manganak ni Cynthia, doon nila itinuloy ang kasal. Sa pagkakataong ito, wala nang takot. Wala nang pangamba. Hindi na lang sila basta 2 taong nagmamahalan. Isa na silang pamilya. Ako? Natagpuan ko rin ang babaeng para sa akin. Hindi ko akalaing isang araw, ako naman ang tatayo sa harap ng altar. Ngayon, nasa ibang bansa na kami ng pamilya ko. Tahimik at masaya. Pero kahit malayo na, hindi pa rin napuputol ang pagkakaibigan namin ni Arthur. Paminsan-minsan nagkakausap pa rin kami at tinatawagan ang isa't isa. Nagtatawanan, nagkwekwentuhan at bumabalik sa mga panahong hindi lang simpleng kaibigan ang tingin namin sa isa't isa, kundi magkapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako po si Benjo at maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay maswerteng mapili ang kwento kong ito dahil may gusto po akong itanong sa listeners. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Arthur, pipiliin niyo pa po bang ituloy ang kasal sa kabila ng mga senyales o ipagpapaliban mo na ito? Magbabasa po ako ng sagot sa comment section. Muli, marami pong salamat.